Last Sunday, when we had our Lord's Supper, the Lord led me to the book of Ephesians. And sa unang bahagi ng Ephesians chapter 1, ay pinakita ng Diyos kung ano ang mga napakaraming spiritual na pagpapala na maaaring matanggap ng isang tunay na anak ng Diyos. Kaya if you have that opportunity, try to continue to go to that passage in Ephesians chapter 1, verses 3 hanggang 14. Pero dahil nga, iyon ang dinil ng Panginoon, sa pagkakataong tutuloy ko po yung pag-aaral na iyon as I give an overview of the book of Ephesians. Sa huling bahagi ng ikalawang misyonerong paglalakbay ni Apostle Paul hanggang sa ikanyang third missionary journey, nagministeryo siya sa iglesia ng Efeso, the church at Ephesus. Makikita po natin yan in Acts chapter 18 and 19. At sa panahon ito, ang lugar kasi ng syudad ng Efeso ay tanyag sa kanilang maling pagsamba sa Diyos-Diyosan ni si Artemis, the Greek goddess Artemis. Binigyan si Apostol Pablo ng kabigatan sa kanyang puso ng Panginoon para ipangaral ang salita ng Diyos sa lugar na iyon. At marami ang kumilala sa Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ng kanyang pagmimisyon doon, after about 5 to 7 years, nakulong si Apostol Pablo. He was arrested in his house in Rome. At mababasa niyo po yan in Acts 28, Ephesians 3:1, 4:1, and 6:20. Maraming sinulat niya ang aklat ng Ephesians. Ito ay para i-encourage ang mga mananampalataya doon. Maraming dumadaan sila sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, maraming mga challenges para magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Lalo na, hindi kakaiba sa panahon natin, ang mundo nila noon ay balon sa kadiliman at walang pagkakilala sa Diyos. Parang ganito rin sa panahon natin ngayon. Sa panahon siya ay nakulong, doon din niya sinulat ang mga aklat ng Colossians, Philemon, and Philippians. At ito yung mga tinatawag na prison epistles. Ang focus ng book of Ephesians is to proclaim Christ and His greatness and His body, ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang focus naman ng Colossians is to exalt Christ as the head of that body. At siya ang may karangalan sa lahat ng sansinubuan. At dito makikita natin sa book of Ephesians, anong ibig sabihin na maging totoong Kristiyano sa pananampalataya at sa buhay. And so, as you go to our study for this morning in Ephesians chapter 1, verses 15 to 23, we've entitled this as The Centrality of Christ in the Christian Life. The centrality of Christ in the Christian life. Ang pagiging sentro ni Kristo sa buhay ng Kristiyano. Hindi ba, pag tayo nananalangin para sa maraming tao, lalo na sa mga kapatiran, pinapanalangin natin sila kapag sila ay dumadaan sa matinding pagsubok. Tama? Di ba kapag nagkasakit, kapag nagkaproblema, kapag may mga hindi makayanan ng mga suliranin, at tama yun. Every time we hear someone going through difficulties, we must begin to pray for our brethren. Isang magandang pagkakataon para ipakita ang ating pagmamalasakit. Pero para kay Apostle Paul, higit pa doon ang ibig sabihin ng pananalangin. Para kay Apostle Paul, na-realize niya, may mas malalim na dahilan para ipanalangin ang mga Kristiyano. At sana yun din ang matutunan natin as we go through our passage in Ephesians chapter 1. Turn with me there if you have your Bibles. Ephesians chapter 1 verses 15
22:23. At babasahin ko po first in English and then later paliwanag natin in Filipino. Sabi doon in verse 15, "Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ, when He raised Him from the dead, and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And He put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all." At naway pagpalain ng Diyos pagkabasa ng Kanyang mga salita. The centrality of Christ in the Christian life. Sa unang bahagi ng talatang ito, makikita agad natin, maraming dahilan bakit ipinanalangin ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa lugar na iyon ng Ephesus. So first we would look at the reasons for the Apostle Paul's prayers. At ito rin marahil dapat maging panalangin natin bilang mga anak ng Diyos para sa ating sarili at para sa ating kapwa mga Kristiyano na kumikilala sa Panginoon. Ano ang unang dahilan? Sabi sa verses 15 to 16, nanalangin siya para magpasalamat. There was a reason for thanksgiving. At babasahin ko sa Filipino version, sa 15 and 16, sabi niya, "Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at sa inyong pag-ibig sa lahat ng Kanyang mga banal," verse 16, "walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo, hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo." Sa mga talatang ito, mapapansin niyo po, ang ibig sabihin ng totoong pananampalataya, the meaning of true faith. True faith is living and active. Ang totoong pananampalataya, buhay, masigasig, lalo na para sa Panginoong Hesukristo. At nakikita yan. Yung pagbabagong ginagawa sa buhay natin, kitang-kita. Hindi lang puro lip service o galing sa bibig, naniniwala naman ako sa Diyos, pero kitang-kita yung pagbabagong ginagawa ng Diyos. Pansinin nyo, sa panahon ito, wala pang social media. Pero nabalitaan ni Apostol Pablo habang siya'y nakakulong ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Efeso. Habang maraming mga tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila hayag na hayag yung kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, nagkaroon ng malaking impact. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanila at sa mga tao sa paligid nila para may magbahagi sa kanya na nangyayari sa kanila. So it was a very, very good news. At isang malaking dahilan para si Apostol Pablo ay lalong manalangin para sa kanya. Isip niyo ba yung sitwasyon niya? Kanina nga sa aming Sunday school, I was asking, naranasan na ba nating makulong? Ang sagot ko, oo, naranasan ko nang mapasok sa kulungan para ipangaral yung salita ng Diyos. Pero hindi pa natin naranasan, marami sa atin na makulong, natatakot tayo. Hindi pa natin naranasang magsakripisyo o mahirapan kagaya ng pagsasakripisyo ng tunay na lingkod ng Diyos, just like the Apostle Paul. Kung tutusin, marami tayong problema, pero katiting lang yan kumpara sa kanyang dinanas. Lalo naman sa sakripisyo ng ating Panginoong
Jesucristo. Kaya alam natin, di ba? Ito ang challenge ni Apostle James sa mga nagsasabi na may pananampalataya sila, pero hindi makita. In fact, that was his statement in James 2:18. Sabi niya, kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang sasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ko sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Ang totoong pananampalataya, hindi lang sinasabi, isinasapamuhay araw-araw. The just shall live by faith. Ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. At kitang-kita ito sa susunod na kanyang binanggit. Paano nila pinakita yung pagbabago ng buhay nila? Sabi niya doon, sa inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, kaya hindi po pwedeng hindi nila iparanas ang pag-ibig na ito sa iba pang mga kapatiran at sa iba pang mga tao. Ito doon patunay na totoong nakilala natin ng Diyos kapag ang pag-ibig na yon ay lumalabas sa ating buhay at gusto nating ipadama sa iba. 1 John 4:20, ang paalala ni Apostle Juan, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Tama, di ba? Ang daling sabihin, mahal ko ang Diyos, pero paano yung kapatid mo? Na andyan lang sa tabi mo, paano mo daan-daanan? O paano ka nagagalit? Ang totoong pagbabago, yung pagmamahal na ito ng Diyos ay lalabas para mahalin natin ang iba, yung hindi natural na kaibig-ibig. Kasi tayo makondisyon tayo eh. Mamahalin kita pag minahal mo ako. Buti na lang hindi ganun ang Diyos. Kahit di natin siya minamahal nung una, siyang unang nagmahal sa atin. Kaya, ang paalala ng Panginoon in John 13:35, malalaman daw na tayo alagad ng Panginoon, hindi dahil sa dami ng alam natin sa Biblia, hindi sa galing nating magsalita, hindi sa nakikita tayo ng maraming tao, kung tayo ay nagmamahal sa isa't isa. Kasi yun ang pagmamahal ng Diyos. Higit na sa sarili natin yan. Kaya alam mo, supernatural, galing sa Diyos. At ito ang dahilan, bakit lalong nanalangin si Apostol Pablo? Nung nabalita niya ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Efeso at ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, lalo siyang nanalangin. Sabi sa verse 16, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Patunay na ang pananalangin hindi lang para sa mga hinang-hina, bagamat kailangan natin yan. Hindi lang para sa wala ng pag-asa sa buhay, kahit sa mga nagsasabing nagpapatuloy sa Panginoon, kailangan ng panalangin. Do we actually pray for each other? Malaking challenge yan. Sabi nga, di ba? Kung meron daw thermometer na magsusukat ng ating init para sa Panginoon, yun yung ating pananalangin. Kasi wala nang nakakita niyan eh. Ikaw na lang at ang Diyos. Lalo na sa mga panahon na ikaw ay nasa iyong sariling lugar. Masarap manalangin kasama kapatiran. Again, but remember, kung hindi ka unang humahanap sa Diyos, hindi mo gugustuhin na sumamba kasama ang ibang kapatiran at manalangin kasama sila. Yun ang unang dahilan ng kanyang panalangin, pasasalamat. Marami ba tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos at sa ating kapatiran? Pangalawang dahilan ng kanyang panalangin, it is a prayer for them to know God. Ito ay panalangin para makilala nila ang Diyos. Akala mo ba mga Kristiyano na to? Oo. Pero ang panalangin niya, mas makilala nila ang Diyos.
Kasi sometimes, ganun ang kaisipan natin eh. Ang mga unbelievers, kailangan nilang ipanalangin. Hindi nila kilala ang Diyos eh. Totoo. Mananampalataya na yan eh. Ba't ko pa ipapanalangin? Are you sure? Palagay niyo ba, lahat ng Kristiyano ngayon na narinito ay talagang nakikilala ang Diyos ng tama? Gaya ng gusto ng Diyos? Lumalalim ba tayo sa ating pagkilala at pananampalataya sa Diyos? I don't think so. Mararamdaman natin yan. Lalo na habang tumatagal tayo sa Panginoon, kulang pa ang pagkakilala natin sa Kanya. Kaya sabi sa verse 17, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalating Ama, na pagkalooban niya kayo ng spirito ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos, upang lubos ninyo siyang makilala. That's the goal. To come to know our Lord Jesus Christ, God the Father, through the working of the Holy Spirit, so much more. Christians, ito ba ang gusto ng buhay mo? Would you say with me like the Apostle Paul, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Gusto ko pa siya pakilala. Panginoon, magpahayag kayo sa akin. Or you've stopped praying that prayer because you think you already know God. Matagal na ako Kristiyano, hindi ko na kailangan yan. Mali. Sapagkat the Apostle Paul says, kahit sila, ipanalangin nyo kami ng mga nangangaral. Lahat tayo, kailangan nyo. Notice in this prayer, it is an acknowledgement of God the Father as the source of all things. Ang panalangin ito ay pagkilala sa Diyos bilang sa Kanya nang gagaling ang lahat. Kaya mahalaga yung pananalangin natin. Una, magsimula sa Diyos. Sino ang Diyos? Hindi puro hiling. Ganun kadalas sa panalangin natin eh. Lord, bless me, my family. Sino naman ang Diyos para sa'yo? Doon siya nagsimula talaga eh. Sabi niya, the God of our Lord Jesus Christ, ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At binanggit din niya yan in verse number 3. Pero sa talata natin in verse 17, dalawang bagay pinapakita. Una, the humanity of the Lord Jesus Christ, ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang tao, tinatawag niya at kinikilala niya ang Diyos Ama bilang Kanyang Diyos. My God, why is that forsaken? Pero pinapakita din ito yung Kanyang pakikipag-isa sa Ama. Dahil tinatawag siyang Panginoon. Hindi siya ordinaryong tao. Dahil siya ay anak ng Diyos, dahil siya ang nasa kalikasan ng Diyos, bagamat kinikilala niyang Ama bilang Diyos, pero siya ay Diyos, kaya ang tawag ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita niyo yan? Ang gandang makikita natin sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lang yun. Wala nang iba. The God-Man. Ang tawag sa Diyos, He is the Father of glory. Literally, the glorious Father. Kaya tama sa Tagalog, ang maluwalhating Ama. Ang Diyos Ama ay karapat-dapat sa pagpupuri at sa lahat ng parangal. Napakadakila ng Diyos natin. Nawala na ba yun sa ating pagtanaw? Walang katulad ang ating Diyos. At sabi pa dyan, siya ang tagapagbigay ng spirito ng karunungan at pahayag, the spirit of wisdom and revelation. Hindi nakakapagtaka. Dahil sa Diyos nagbumula ang lahat, kahit ang karunungan, kaya nang ipagkaloob ito. Proverbs 2:6 says, "For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding." Dahil siya ang fountain, pinagmumula ng lahat ng karunungan, hindi siya magbibigay. Kaya, encouragement to sa atin, hindi natin alam ang lahat ng bagay.
at walang taong know it all, which should lead us always to go to God in prayer. Lord, kailangan ko po kayo. Tulungan niyo ako. Every turn, di ko alam anong mangyayari sa susunod. Tulungan niyo po ako. From the smallest decision to the greatest. Huwag tayong mahiya. Ama natin siya. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Privilege natin yan. Di ba James 1:5 encourages us? Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbag. Huwag kang matakot na sasabihin ng Diyos isang araw, alam mo, andito ka na naman, humingi ka na naman. Mas gusto nga ng Diyos, palagi tayong umaasa at lumalapit sapagkat siya lang ang may kapangyarihan magbigay. At tandaan ito, yung spirito ng pagkaalam at kapahayagan manggagaling sa pagkakilala sa Kanya. Notice, in the knowledge of Him. Hindi ka pwedeng humingi ng gabay at sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako sa araw-araw sa aking mga pagdidesisyon. Pero ayaw mong makilala ang Diyos. It doesn't work that way. Because sa Kanya nga nanggagaling, tapos ayaw mo sa Kanya. Imposible. Kaya marami mga tao bumabagsak sa buhay. Hindi alam ang gagawin. Ayaw sa Diyos. Simple lang, diba? Problema, nakakalimutan natin. So, the more we know God, the more wisdom and revelation we would have. Galing sa Kanya yan eh. Galing sa Kanyang salita, sa pagkilos ng Espiritu, sinasagot niya ang panalangin ng mga humingi. When was the last time na talagang humingi ka sa Diyos ng buong puso? Kitang-kita mo ang pangangailangan mo. O hindi mo siya kailangan sa buhay mo. Kasi maayos ka naman eh. Kung ganyan ang kalagayan mo, hindi ka totoong maayos. Napakalaki ng kulang sa iyo. Kaya sabi sa Proverbs 9:10, alam niyo ito eh. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. It must come from God. Kaya sa ating mga estudyante, pagbutiin yung pag-aaral niyo. Pero remember, ang totoong pagkatuto, hindi sa textbooks, kundi sa pagkakilala sa Diyos. Aanhin mo lahat ng natutunan mo kung hindi ilalapat ng Diyos para maging totoo sa buhay mo. Yun nga ang kasabihan eh. Parang itinapon na ng ating mga opisyales yung kanilang mga natutunan. Parang walang natutunan eh. Bakit? Wala na sa kanila ang takot sa Diyos. Doon nagsisimula yun eh. So you can never do away with knowing God. Merong matalinong mangmang. Ang dami-dami ganyan. Di ba? The fool had said in his heart, there is no God. Yung mga ayaw kumilala sa Diyos, mangmang sa harap. At nung nabasa ko ulit yung quote ni Spurgeon, I agree. Bakit? Sabi niya, it has been said by someone that the proper study of mankind is man. I will not oppose the idea, but I believe it is equally true that the proper study of God's elect is God, the proper study of a Christian is the Godhead, the highest science, the loftiest speculation, the mightiest philosophy which can ever engage the attention of a child of God is the name, the nature, the person, the work, the doing, and the existence of the great God whom He calls His Father. Wow. That's a lot. Pero for the sake of everyone, nung iniisip ko to, hindi po pwedeng ganun lang. May salin sa Filipino. Ito yan, pakinggan niyo. Ang tamang pag-aaral para sa mga hinirang ng Diyos ay ang Diyos mismo. Ang dapat pagtuunan ng pansin ng isang Kristiyano ay ang pagka-Diyos
Walang mas mataas na kaalaman, mas malalim na pag-iisip, o mas dakilang filosofiya na maaaring makuha ng isang anak ng Diyos, kundi ang pag-alam sa pangalan, kalikasan, mga gawa, kilos at mismong pag-iral ng dakilang Diyos na tinatawag niyang Ama. Ganun mo ba kakilala ang Diyos? Kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano. Kung hindi mo kilala ang Diyos ngayon, kailangan mong ipanganak na muli sa ating mga kaibigan. Maybe meron kang intellectual knowledge, pero hindi mo siya kilala bilang iyong Diyos. Napakahalaga mga kaibigan. Wala nang mas tataas pa doon. Hindi masama na mag-pursue ng mga higher studies, pero wala nang mas higit pa sa pagkakilala sa Diyos dito. And notice in verse 17 ng ating text, nakikita niyo ba doon? It refers to the Trinity. Bakit andyan ang Trinity? Kasi babalikan ko, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Nakita niyo ba? Andyan ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang banal na Spirito. Kaya sa ibang translation, capital S yun. Para ipakilala na ang Diyos ang kumikilos, even the Father, the Son, and the Holy Spirit, wow! Napakahalaga niyan. Hindi yan yung isang bagay na wala ka lang. Nakikita mo ba gaano kahalaga? Kaya nagpasalamat siya sa Diyos, nakita niya ang pangangailangan para makilala ang Diyos, at pangatlo, nanalangin siya para maliwanagan ang ating buong pagkatao, especially the Christians of their time. It was a prayer for enlightenment of the whole person. Ang sabi sa verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal. Sa English, maaari makikita nyo dyan, ang sabi, the eyes of your understanding being enlightened. Alam niyo yung salitang yon? The eyes of your understanding. Literally, the eyes of your hearts. Puso ang pinag-uusapan dito. Dahil ang puso ay ito yung ating pagkatao, ang sentro kung sino tayo. Hindi lang intelektual, pero kung sino tayo. Binabanggit dito yung pagkaunawa ng puso sa Romans 1:21. Ito daw yung totoong pagkatao natin, the inner man. Yung kabuuan kung sino tayo. Lahat ng naiisip natin, nararamdaman natin, lahat na nagaganap, nasa puso. Kaya pala sabi sa Bible, ingatan mo ang iyong puso. Huwag nating mamiss ang truth na ito. Ang pagkilos ng Diyos sa bawat tao, hindi lang sa tenga, hindi lang sa isip, kundi sa buong pagkatao niya. Hindi po pwede, may nalaman ka sa isip pero hindi kasama ang iyong puso, ang buong pagkatao mo. Hindi po pwede na isinapuso mo pero wala kang naintindihan. Lahat magkasama. Ganun kahalaga na kumilos ang Diyos at siya ang sumakop sa buhay natin. Naalala ko tuloy, di ba, usually may mga cartoons. Pag yung isang tao nag-iisip, bigla siya nakaisip ng ideya, biglang, ting! May light bulb. Naalala ko dito, ang Diyos ang nagbibigay ng kaliwanagan sa ating buong pagkatao. Pag hindi nangyari yun, maraming mga bagay hindi malinaw sa atin kahit Kristiyano na tayo. Naniniwala ba kayo? Maraming Kristiyano tumagal ng pagiging Kristiyano, hindi alam ang mga bagay ng Diyos. Paano pa yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon? Anong resulta kapag ka nagpahayag ng Diyos sa atin sa ating puso, sa buong pagkatao natin? Sabi doon, ang resulta nito, sabi sa verse 18, that you may know what is the hope of His calling, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng katiyakan sa Diyos na kung anong Kanyang sinabi,
tutuparin niya. God is faithful to keep His promises. Bakit? Isipin nyo naman, galing tayo sa kadiliman dahil sa kasalanan. Inahon tayo ng Diyos para dalhin tayo sa kaliwanagan. Ang buhay natin, walang direksyon. Binigyan tayo ng napakagandang direksyon ng Diyos patungo sa Kanya. Hindi ba magbibigay ng pag-asa sa iyo na iyan ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan? Sana. Tanong, malaki ba ang iyong pag-asa ngayon? Dahil sa Diyos. O nawalan ka na ng pag-asa na parang walang Diyos. Kasama binibigay ng Panginoon yan. At kapag naunawaan natin kung sino siya at yung pag-asa na mayroon tayo sa Kanya, eto ba? Dinudugtungan. Sabi, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, the riches of the glory of His inheritance in the saints. Maiintindihan mo ngayon, ano man ang kalagayan mo sa buhay, kahit feeling mo naghihikahos ka, parang pinapanalangin mo, Lord, anong susunod namin kakainin? Pero, kung ikaw ay na kay Kristo, kumpleto ka. At lahat ng kayamanan galing sa Diyos, dahil anak ka niya, tagapagmana ka, kasama ni Kristo, hindi ikaw pinakamasirabling tao sa mundo. Ikaw ang pinakamapalad kung anak ka ng Diyos. Pero lahat ng wala sa Panginoon, gaano man sila umasenso o yumaman sa buhay, lalo kung galing sa mali, wala silang pag-asa sa Diyos, mawawala lahat yan. Ano ba pinagsisikapan natin at ibinibigyan todo? Yung mga bagay na walang kinalaman sa Diyos? O kahit ano pa yan, mula sa pinakasimple hanggang pinakamalaki, lahat para sa Diyos. Yun ang tao na may pag-asa. Ang sarap, diba? Kailangan ipaunawa ng Diyos. Pag hindi natin naunawaan, awang-awa ka na sa sarili mo, ang di mo nakita, ikaw ang pinakamapalad. Kilala mo si Kristo habang marami nasa kadiliman. Ano ang ika-4 na dahilan ng pananalangin ng Apostol Pablo? Ang kanyang pananalangin para sa kapangyarihan ng Diyos sa mga Kristiyano. Prayer for God's power in the Christian, in the believer. Verse 19. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power? Naiintindihan ba natin ang totoong kahulugan ng kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang pagkilos sa buhay natin? Maraming tao walang ka-idea sapagkat ang kanilang kalakasan, sariling kalakasan. Hindi masama na alagaan natin ang katawan natin dahil kailangan. Sabi nga natin, mahirap magkasakit. Totoo naman yun. So physically, mahalaga yan. Much more, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Notice ang term na ginamit, the exceeding greatness of His power. Superlative. Kung may magagamit pang pinakamataas na salita, gagamitin niya. At kung ano ang hindi masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas, yun ang wala sa mga hindi mananampalataya. Wala silang paghuhugutan ng totoong lakas sa pagtunay na lakas galing sa Diyos. Puro physical ang karamihan. Tanong, nararanasan mo ba ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo sa araw-araw? Kahit dumadaan ka sa pagsubok. Nakikita mo ba sarili mo na higit ka pa sa mapagtagumpay dahil sa Panginoong Jesucristo at hindi ka dapat mawalan ng pag-asa? Hindi yan positive thinking. Ito ay pananampalataya sa Diyos. Malaki ang kaibahan. We are more than conquerors through Christ who loved us and gave Himself for us. May kapangyarihan ka ba na iwasan ang mga tukso at ang mga kasalanan sa iyong buhay? O palagi ka nalang alipin? Kaya balik ka ng balik. Kagaya rin ng karamihan. Paikot-ikot sa disyerto, imbis na nasa lupang ipinangako ng Diyos. Marami ganun.
Hindi nila alam ang ibig sabihin ng mabuhay, ng matagumpay sa kapangyarihan ng Diyos para sa kanyang kalulatian at para makilala pa ng iba kung sino siya. Mas madalas mo bang nararanasan, palagi kang depressed, walang pag-asa, parang gusto mo na lang sa isang sulok, ayaw mong bumangon dahil nakakatamad. Ano pa bang gagawin ko? Ano pa bang dahilan ng buhay? Ang mga nagsasabi niyan, yung walang Kristo, yung walang Diyos. Pero ang totoong Kristiyano lumalago at yun ang gagawa ng kaibahan sa buhay natin ng Panginoon. Ano man maranasan natin, hindi dahil sa exempted tayo sa problema, pero matututunan natin, ano man ang dinadaanan natin, mapagtatagumpayan natin dahil sa kapangyarihan ng Panginoon Hesus Kristo. I'm sure you know Philippians 4:13, one of my favorite verses. I can do all things through Christ who strengthens me. Not a few things. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Immediately, binabalik tayo dun sa thought, hindi ako Panginoon. Kayo. At dahil kayong nasa akin, walang dahilan para sumuko ako. Walang dahilan para matalo ako. Kayo ang aking kalakasan ng tagumpay. Is that our mindset? Is that our philosophy? Pero bakit ganun? Ba't ganun na lang ang pag-asa ni Apostle Paul na gusto niyang maranasan ito ng maraming mga mananampalataya? Kasi yung pangalawang point natin, bukod sa pananalangin niya, ito ang batayan. The proof of this is in Christ's resurrection. Ang patunay na pwede pala yung ganung buhay dahil nabuhay si Kristo. Sabi sa verse 20, kanyang isinagawa ito kay Kristo nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Notice that in Christ. Ginawa ng Ama na ipakita ang kanyang kapangyarihan, hindi na natiling patay ang ating Panginoon sa Kristo. At sabi niya, walang kumukuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay, at ako rin ang babawi. Ganun siya makapangyarihan. At kung ang Panginoong Kristo ang tinatawag na first fruit, siya ang una sa lahat. Lahat ng mga sumusunod sa Kanya, magkakaroon din ng ganung klaseng buhay. Kahit tayo mamatay, mabubuhay pa rin tayo. Kasi nasa atin na siya. Yung imposible, posible sa Diyos. At yun ang pinakamasarap, may bagong buhay sa Panginoon. Sabi dyan, in Christ, when He raised Him, binuhay siya muli ng kanyang Ama. Kung di siya binuhay, sabi again in 1 Corinthians 15, kung walang pagkabuhay na muli, lalo na ng Panginoon sa Kristo, ang mga Kristiyano ang pinakamiserableng tao sa mundo. Bakit? Naniniwala ka sa iyong tagapagligtas, sa iyong Diyos. Hindi naman pala siya nabuhay, nanatili siyang patay, gaya ng iba pa mga tagapagtatag ng reliyon. Walang kwenta yung sinasabi mo. Pero hindi eh. Maliwanag sa Biblia, nabuhay siya. And tandaan niyo po, it is a historically based fact. Kaya mga nagsasabi, hindi ako maniniwala na nabuhay si Kristo. Wala namang patunay, napakaraming ebidensya sa kasaysayan. Saan ba naman nakakita ng 500 eyewitnesses at one time? Nakitang siya ay nabuhay muli at bumalik sa kanan ng kanyang Ama. Walang ibang ganun eh. Siya lang. Pinatunayan niya. At dahil daw ganun, tayo ngayon ay katulad niya. Mamamatay sa kasalanan, bubuhayin sa panibagong buhay. And then notice the last part. The supremacy of Christ in verses 21 to 23. Ang pagiging pinakamataas ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 21. Higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating na panahon. Ang patunay na siya talaga ang anak ng Diyos na makapangyarihan, nabuhay siya maguli, at dahil doon, sa Kanya lahat ng kapangyarihan
Tama yung sabi ni F.F. Bruce, if the death of Christ is the supreme demonstration of the love of God, the resurrection of Christ is the supreme demonstration of His power. Kung ang kamatayan ni Kristo ang pinakamalaking pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig, ang kanyang pagkabuhay na muli, ang pinakamalaking pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Kahit kamatayan, hindi siya pwedeng piliin. Kaya kung ang tao normal na natatakot mamatay, kung ikaw ay na kay Kristo, wala nang ganoon. Mawawala ang hawak ng kamatayan. Dahil sabi nga niya po si Pablo, para sa akin, ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Di ba talaga? Do you have that kind of hope? In the Lord Jesus Christ. At sabi pa, dahil siya binuhay ng Ama, verse 22, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. This is a quotation from Psalm 8:6. Bakit? Simula pa lang noon, kasama na sa bahagi ng plano ng Diyos para madakila ang Ama at ang kanyang anak. At sabi doon, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Tingnan nyo, no? Siya daw ang pinuno ng lahat sa lahat ng kalawakan. Wala nang mas makapangyarihan pa sa kanya. At isinama dito ang katawan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang iglesia. Kung ikaw Kristiyano at bahagi ka ng iglesia ng Panginoon, dapat magbunsod sa atin dito ng kagalakan. Salamat Panginoon, isinama niyo kung pwede namang hindi. At salamat dahil namatay kayo para sa inyong iglesia. Dahil pwede na wala ako dito at pwede malayo ako sa inyo. Pag naunawaan natin yun, na ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay sa kanyang iglesia at siya ang pinuno nito, hindi natin gagawin ang gusto natin, papahalaga natin siya. Tandaan nyo, kung hindi mahalaga sa atin ang iglesia ng Panginoon, edi hindi siya mahalaga kasi binigay niya ang kanyang buhay. Ano ang role natin? Sabi lang sa verse 23, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Kung tayo ang katawan ng Panginoon, hindi ka pwede na umiwalay sa Kanya bilang pinuno o ulo. Kailangan nakakabit ka sa Kanya. At mangyayari yun kung ikaw nagtiwala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kung nagsisi ka ng kasalanan, nagiging kabahagi ka ng pamilya ng Diyos at inilalagay ka niya sa Kanyang katawan. Mag-iiba ang buhay natin, mga kapatid. Tandaan nyo, sa Biblia, ang iglesia, hindi lang yung building. Salamat sa Diyos sa ating magandang building. Ang iglesia ay ang mga tinubos ng Panginoon. Kaya may pahalaga tayo sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay. At sa bawat tinubos niya, ang tanong, mga kapatid, nararanasan ba natin ang ganong kaunawaan at kapangyarihan ng Diyos para gusto natin sabihin, Panginoon, salamat po. Gusto ko na makanyag kayo. Gusto ko na ang buhay ko gamitin para sa inyo para mas marami pang makakilala sa inyo. Ikaw ba yun, kapatid? Sana matagpuan po natin ang pagiging sentro ng Panginoong Kristo sa ating buhay kung tayo kanyang tinubos. Kung hindi pa, ngayon ang panahon para lumapit ka sa Kanya para sa kaligtasan. Okay, gabayan po tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa mga katotohanan. May the Lord bless us.